Heto na ako tabi. Damay-damay na to pre, ikaw sila kayo kami. Kaya gayon o ganon nung masabihin nyo ngayon. Ipagdasal nyo magkaroon kasi wala akong pake. Parang prasusigan na sa mental nakapuga. Walang duda pag nanggigil sa mikropono. Sakaling mahinaaman kayo sakit sa una. Volume muna ng speaker ang ito dunyo ba? Eto na nga mga kababayan, eto na. Oo, Diyos ko, itong dalawang mag-ama. Kung dati sila ang niluluhuran, ngayon, sila na ang lumuluhod. Diba? Eto na nga mga kababayan. Matapos nga lumuhod si Sarah sa mga pinklawan kay Nanay Lenny nyo, oo, si Digong din lumuluhod. Lumuluhod na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero balikan lang muna natin ang pagluhod ni Sara Duterte sa mga pinklawan. O, sino pa nga ba ang pinklawan? Di ba si Nanay Lenny? O, sige, pasok. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Sabi ni Robredo sa isang pahayag, nagpunta sa Naga ang bise para sa Peña Francia Festival. Sinamantala raw ni Duterte ang pagkakataon at binisita si Robredo sa kanyang bahay kung saan sila nag-usap. Sabi ni Robredo, personal at hindi politikal ang kanilang pinag-usapan. O, naniniwala ba kayo ron? Eh, ano sabi ng mga kakamping? Di ba hindi naman ganyan? Mahaba itong live natin. Ano sabi ng mga kakamping? O, ano sabi? O, eto. Saraulo Duterte, Oo nga. nagpupumilit makipagkita kay Lenny. Oo nga. Kapal ng mukha, no? Sobra. Tinanggihan na nga siya, hindi siya sinipot sa simbahan eh. Tama. Pero sinugod niya pa rin si Lenny sa bahay Totoo ka dyan. para makipag-usap. Oo nga. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha mo, Sara? Sagot ni Kibuloy. Pagkatapos mong siraan yung tao, Oo nga. pagkatapos mong sabihan na fake VP, Tama. pagkatapos babuyin ng tatay mo, Tama pa rin. nakuha mo pa talagang makipagkita sa tao? Tama. Kapal ng face mo. Sobra. Desperado ka na? Sobra. Oh, di ba? Yan yun. Kay Sara. Grabe no. Desperado. Sobra. Kapal ng muka. Sobrang kapal. Saraulo, sabi. Grabe no. Kakahiya. Maria Teresa Perez. Di ba? Nakakahiya. Oh. Tapos eto na ngayon. Mga kababayan, no, eto na ha. Puntan na natin, si Digong naman, lumuluhod. Eto na. Oh. Ay! Sabi rito, ka na. Nang-uuto ka pa. Nang-uuto ka na naman. Nang-uuto si Digong ninyo. Lumuluhod nga ito. Waco. May Waco. Marcos is good. Give it to him, the honor. Kita mo? Kapal talaga ng mukha nito. Mga ito, kakainin talaga nila yung mga echas nila eh. Ganito yung mga taong kumakain ng echas. Biruin mo, inebak mo na, kinakain mo pa. Diba? Matapos lumod si Sara, si Digong naman ang lumuluhod. Pakinggan nyo maigi, mahaba ito eh. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Unggoy! Mga unggoy talaga itong mga Duterte. Para wala na daw gulo. Bakit? Kayo lang naman ang magugulo. Akala nyo kasi makukuha nyo sa pagtatantrums nyo. Akala nyo kasi, no, in-underestimate nyo si Pangulo. Akala nyo mapapabagsak nyo. Akala nyo madadala nyo lahat ng tao. Diba? Sa totoo lang, yung paggaganyan-ganyan ni Digong, maraming ibig sabihin yan. Diba? Pero akala mo maniniwala sa'yo si Pangulo? Nagaganyan-ganyan mo? Malabo yan. Pero mo nananahimik ang gobyerno. Ilang taon yung ginulo?
Tama, mali? Mula nang maupo, ay hindi, eleksyon pa lang, binabanatan na netong matandang to eh. Sige, panoorin na natin ha. O, pasok. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Otherwise, Kita nyo, mag-agree na lang daw sila para wala ng gulo. Unggoy, digong. Ginulo mo ang Pilipinas. Yung mga magkakaibigan, nagkaaway-away, nagkagulo-gulo. Yung mga asawa, naghiwalay. Diba? Oh, diba? Oh, sino pa? Ha? Yung mga magkakaibigan sa politika, ayun, nagsumpaan na. Yung iba, nagbalikan na ng kandila. Yung iba, namblock na. Yung iba, ayun, nanunumpa na. Tapos ngayon sasabihin mo, walang gulo? Hindi pwede yan. Oo, digong, hindi pwede yan. Yang sinasabi mo, kahit na magluluhod ka. Uray no, sabi nga sa amin sa Ilocos, uray no, kuyadyad ka. Di ba? Sirukan siya kaya ano, uray kuyadyad ka, digong, awan! Ang batas ay batas kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na, ramdam na. Hindi nakapenta nila. Loko rin to si Antonio Marcos. Di ba? Oh, sige, tuloy natin. I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. Wala daw, abuso na. Hoy, nasa na yung mga ano natin, mga DDS natin. Hoy, yung pinaniniwalaan yung matandang pilantod. Sabi wala naman pa nga abuso. Si President Bongbong Marcos. Alak ka. Oh, paano na kayo? Ha? Parang manguhulang buwalasan ng baraha o masama na sana may pag-asa pa wala na pagsabog ng tignim pikul lakas ng mga bara na kapag inontar parang dumapa ka sa granada.